So, pasuyo na lang ulit mga kahugot, paki-like or follow na lang ating bagong Facebook page, DKB Stories, sapagkat ating dating page na Kuya Bono ay na-hack na naman. Pagaling ang mga hackers at wala tayong magagawa. Blue badge pa nga yung profile ko pero na-hack pa rin. Yung mga security measures and all that, ginawa natin yan. Kaya lang, magagaling sila so hayaan na lang. Okay? Hindi naman monetize ang Kuya Bono page natin. So it's okay. Kaya lang, yun nga, nakarami na rin tayo doon ng mga followers na nagpapa-shoutout, nagre-react sa mga posts natin about the stories. Anyway, start ulit tayo makahugot ng Facebook page and please follow DKB Stories. Dito kayo magpapa-shoutout at magbibigay ng reaction o comments tungkol sa mga naririnig niyong kwento. Samantala, napakaganda at napakatalinong paraan ng pagkukwento ang hatid ng DKB, Dear Kuya Bono, sa kwento ng kahugot nating si Emma. Dear Kuya Bono, nagmula ko sa isang simple ngunit mabuting pamilya ng mga magsasaka. Parehong hindi nakatapos ng pag-aaral ang mga magulang ko kaya naging layunin nila ang mapag-aral kaming mga anak nila, mapababae man o mapalalaki. Hindi sila kagaya ng panganay na kapatid ni Mama na yung mga babaeng anak nila ay kahit hanggang high school lang ang matapos ay okay na dahil magiging taong bahay lang din daw ang ganap nila kapag nag-asawa na sila. Sa mama at papa ko ay hindi. Pantay ang naging pangarap nila para sa aming apat na magkakapatid. Dalawa kaming babae, ako ang panganay at ang sumunod ay si Joseph, pangatlo si Grace at bunso si Moises. Lahat kami ay pare-pareho nilang inubligang mag-aral mabuti para daw sa mas maningning naming kinabukasan. Ako nga, sa private school pa pinag-aral nung high school na ako dahil sa aming bayan ay mas maayos ang edukasyon sa private school. Pero noon pa lang Kuya Bono ay ramdam ko na hindi ako nababagay sa private school dahil simpleng-simple lang ako kumpara sa karamihan ng mga kaklase kong may mga kaya sa buhay. Nakaranas ako ng pambubuli noon, pangmamaliit, at pananabik na magkaroon ng kaibigan. Unang buwan ko pa lang noon sa first year high school ay sinabi ko na kay Mama na ilipat na lang niya ako sa public school pero hindi niya ako pinakinggan. Magsumbong na lang daw ako sa kanya o sa teacher ko kapag may nambuli ulit sa akin. Nagsumbong nga ako kay Mama noong malait ako, pero wala naman siyang ginawa at ang sabi lang sa akin ay, huwag mo silang pansinin. Ang totoo, hindi naman ako binubuli ng pisikalan kundi sa salita lang. Tinatawag ako ng kung ano-anong pangalan. Yung pangalan kong Emmalyn, tinanggal nila yung Lynn at pinalitan ng Nok, kaya naging Emanok. Bigla na lang may sasambit sa pangalan ko. Emma. Paglingon ko, dudugtungan ng Nok, tsaka sila magtatawanan. Liban kasi sa pagsasaka ng gulay, marami din kami mga alagang hayop. Kambing, baboy, baka, pato at maraming manok. At kapag araw ng Sabado at Linggo, isinasama ako ni Tita Anita na magtinda ng buhay na manok sa bayan. Sa isang kanto doon malapit sa palengke at talent school. Ang lugar na yon ay nadadaanan ng mga schoolmates kong sosyal dahil kapag Sabado at Linggo ay nasa talent school sila. May mga nag-aaral ng singing, dancing, acting at doon ay madalas nila akong makita. Kahit natatakpan na ng malaking sombrero ang ulo ko, tatawagin pa rin nila ako. Pagkasama ko si Tita, hindi nila ako tinatawag ng Emanok. Emma lang. Pero kapag titingin ako,
Nambubusit ang ngiti nila. Yung ibang boys, kikilos ang dalawang braso at aakto na parang may pakpak sila. At kahit hindi naririnig ay nakikita ko ang bibig nila na ang sinasabi ay kwak-kwak. Nasasaktan pa rin ako kapag ganon, lalo na't kasama sa mga boys na yon si Ezra, na siyang kauna-unahang lalaking naging malapit sa puso ko. At kahit noong mga panahong hindi na siya close sa akin, ay lihim ko pa rin siyang ginugusto. Kaklase ko sa grade 4 hanggang grade 6 si Ezra. Dati silang tumira sa lumang bahay ng lola ko. Nagtitinda din sa palengke ang mama niya noon. Ganon din si mama ay may dati ring pwesto ng gulay sa palengke. Walang tatay sina Ezra at ang nag-iisang kapatid niyang si Ate Zaira. Mama lang nila ang bumubuhay sa kanila at wala silang sariling bahay kaya sila nangupahan noon sa lumang bahay ng lola ko sa aming baryo. Naging malapit na kaibigan ni Ezra ang nakababatang kapatid kong si Joseph. Mahilig sa mga hayop si Ezra noon kaya naman tuwing Sabado, makikita ko siyang nakikisaw-saw sa mga gawain ni Joseph sa pag-aalaga ng mga hayop namin. Maya-maya nasa bukid na sila at nakikipaghabulan kay Jordan, yung kambing naming lalaking malaki. Nanunuwag kasi si Jordan ng kahit sinong hindi niya magustuhan. Ilang beses din niya akong tinangkang suwagin noon pero mabuti na lang at nakakatakbo ako at siya ay nakatali naman. Pero sina Joseph at si Papa, madalas suwagin ni Jordan kapag nasa loob sila ng kanilang kulungan at pumasok sina Papa o si Joseph doon para maglinis o gatasan ang mga inahing kambing. Meron din kaming inahing manok noong grade 6 ako na napakasungit at iyon ang nakadisgrasya kay Ezra. Dumaan lang si Ezra pero bigla siyang dinaluhong ng inahing manok. Sa gulat ni Ezra ay napatakbo siya pero tumama ang ulo nito sa pakawan ng kariton. Hindi ko sigurado kung pakawan nga ang tawag sa dalawang mahahabang kahoy na nakakabit sa kariton na siyang hilaan ng kalabaw o baka. Malaki kasi ang kariton na yon at noong sabungin bigla ng manok si Ezra, sa gulat nito ay tumakbo pero nauntog doon sa kahoy ng kariton. Dumugo ang ulo ni Ezra noon. Hindi siya umiyak pero nag-alala si Joseph. Wala sina mama at papa noon kaya't ako ang naglapat ng first aid sa sugat niya sa noo. At habang ginagawa ko yun ay noon ko unang natitigan ng sobrang lapit ang mukha ni Ezra. Napansin ko rin nakatitig siya sa mukha ko at ako sa labi niya at hindi ko maunawaan ang sarili ko noon at parang pabilis ng pabilis ang pagtibok ng puso ko. Binilisan ko na lang noon ang paglilinis sa sugat ni Ezra gamit ang bulak at betadine. Nilagyan ko rin ng 2 pirasong band-aid tsaka ako pumasok sa loob ng bahay. Pero sa loob ay hindi pa rin ako mapakali. Nagtago pa ako sa likod ng kortina at sinisilip ko pa rin sina Ezra sa labas na parabang hindi pa man ay namimiss ko kaagad siya. Mula nung araw na yun ay lagi ng laman ng isip ko si Ezra. At sa school ay parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakita. Madalas akong pasimpleng nakatitig sa kanya. Tapos kapag mahuhuli niya akong nakatingin sa kanya, ngingiti siya sa akin. At ako naman, sobrang kikiligin.
Iyon ang dahilan kung bakit maligaya ang panghuling taon ko sa elementarya dahil sa lihim kong pag-ibig kay Ezra. Pero isang buwan bago ang graduation namin sa elementarya ay nagsimula ang gulo na kinasangkutan ni Mama at ang mama ni Ezra. Dahil sa paluwagan na hawak ni Mama at ang mama ni Ezra ay isa sa mga miyembro. Sa pagkakatanda ko, ilang linggo na hindi nakapaghulog ang mama ni Ezra kaya't noong sumahod siya ay halos wala itong nakuha. Hindi ko alam kung ano ang patakaran nila sa paluwagan basta't dahil doon ay naging magkaaway sina Mama at mama ni Ezra. Matinding away na nahantong pa sa baranggayan at pagpapahinto ni Papa kay Mama na magtinda ng gulay sa palengke. Umalis na rin noon sina Ezra sa bahay ng lola namin kung saan sila noon nangungupahan. Lumipat sila sa bayan at nung huling araw namin sa elementarya ay hindi na pumapasok si Ezra. Ngunit nakita ko siya nung mismong araw ng graduation namin. Masaya ang ngiti ko sa kanya noon. Gusto kong tumakbo noon palapit sa kanya pero wala siyang ngiti sa akin at saglit lang niya akong sinulyapan. Hindi ko sukat akalain, Kuya Bono, na biglang mawawala ang dating maayos naming pagtitinginan ni Ezra dahil lang sa problemang kinasangkutan ng mga nanay namin. Maligaya ako nung unang araw ng klase sa private school kung saan ako in-enroll ni Mama dahil nakita ko kaagad si Ezra sa grupo ng mga lalaki sa classroom. Magkaklase ulit kami. At dahil alphabetical din ang arrangement ng mga upuan, nasa bandang harap ulit si Ezra at ako ay nasa second to the last row ng mga girls. Inasahan ko na gaya nung elementarya kami, ay pasimple ko siyang matititigan. Tapos bigla siyang lilingon sa akin at ako'y ngingitian niya. Pero hindi na yun nangyari, Kuya Bono, dahil nagmistula akong hangin para kay Ezra ni hindi niya ako matapunan ng tingin kahit sulyap lang. Ang masakit, kasama pa niya ang mga boys na nanlalait sa akin. Isa siya sa mga tumatawa kapag binubuli ako at tinatawag na Emanok. Simula noong isang araw ng Sabado na nakita nila akong nagtitinda ng buhay na manok malapit sa talent school. Sa school naman, kapapasok ko pa lang ng classroom, biglang may puputak at kasunod noon ay malakas na tawanan mula sa grupo ni Ezra. Noong mga panahong iyon ako nawalan ng ganang pumasok sa private school. Maluha-luha pa ako noong kausapin ko si Mama na ilipat na lang niya ako sa public school. Sabi ko pa, total hindi naman kami mayaman. Pero ang sagot ni Mama, para daw yumaman kami. Yumaman din daw ang utak ko sa karunungan. Kaya nga daw nila pinipilit na mapag-aral ako sa private school dahil mas maraming matututunan doon, which is totoo naman dahil mataas ang standard ng private school na yon. Kaso nagdamdam pa rin ako dahil hindi nila nauunawaan ang pinagdadaanan ko noon at hindi ko rin naman maipaliwanag na lalo akong nasasaktan dahil isa ang lalaking mahal ko sa mga nananakit sa damdamin ko. Second year high school kami,
kaklase ko pa rin si Ezra nung maatasan kaming gumawa ng short poem tungkol sa aming pets sa subject naming English. Sa totoo lang, wala naman akong pet noon, Kuya Bono. Oo, marami kaming alagang hayop pero maliban kina Jordan at ilang alaga naming aso, ang mga hayop namin ay pangbenta lang naman. Si Jordan ay hindi talaga binibenta dahil nag-iisa siyang bulugan noon sa mga kambing namin. Naisip kong siya na lang ang gawan ko ng tula, pero may dalawa akong kaklasmate noon na nagsabing tungkol sa kambing ang mga tula nila. Manok, iyan ang iniiwasan kong gawing subject ng poem ko dahil nga tinutokso nila akong manok. Pero isang lalaking classmate ko ang sumigaw, "Manok na lang sa'yo, Emma." At sinang-ayunan ng teacher namin dahil wala daw pumili ng manok. Hindi na rin ako kumontra kahit masama ang loob ko. Pero hindi ko inaasahang magagamit ko pala ang manok para makapaglabas ng sentimiento ko, lalo na kay Ezra. Yung tula ko, Kuya Bono, ay pinamagatan kong Chickens Have Feelings Too. At dahil 5 gabi ko itong pinagpuyatang gawin, hanggang ngayon ay natatandaan ko pa ang bawat teksto. Ganito ang aking poem. Chickens have feelings too. Our hen may not have any name. She's just white with a little red comb. White as the purity of her love for her brood. Red as her heart, willing to die to protect her little ones. She's noisy while wandering with the chicks, looking for food for she doesn't want them to be hungry. And when someone, even human, try to get near, she's there ready to charge and fight for them. I wonder if she knows that one day she'll just be served on a lunch or dinner for the whole family. But one clear thing, our hen never failed to display. She's like our mothers who love and care for their kids. And this make me say, chickens have feelings too. Nakakuha ko ng 2 palakpak matapos kong ma-recite ang poem ko. More than enough sa akin ang mga palakpak na yon dahil ang nagbigay noon ay ang English teacher mismo namin at ang anak niyang si Aldi na siyang top 1 namin since first year. Mabait talaga si Aldi, pero hindi siya pupuri kung hindi ka kapuri-puri. Hindi ka man lalaitin kung mali ka or pangit ang gawa mo, pero hindi ka makakatanggap ng papuri sa kanya kung hindi mo talaga deserved. So ang palakpak niya sa tula ko ay worth it. At hindi ko yan kailan makakalimutan dahil naging simula yun ng maganda naming relationship ni Aldi. Hindi kasali si Aldi sa grupo ng mga rich kids na naka-enroll sa talent school, pero dahil matalino siya at anak siya ng teacher ay nare-respeto siya ng mga kaklase namin. He was competent and independent, and since first year kami, ay wala siyang paboritong kasama o masasabing best friend from the class, liban sa akin. Naging sobrang close kami to the extent na pinagtatanggol niya ako sa mga nambubuli sa akin. Aldi was like my hero, at noong 3rd year and 4th year kami, hindi na ako nakaranas ng bullying dahil sa kanya. Naging staff pa ako ng school paper under English Literary dahil kay Aldi na siyang naging editor-in-chief namin noon. Well, masasabi ko din namang mahusay talaga ako sa English noon. Hindi sa pagyayabang, since naging kaibigan ko si Aldi,
Nasasali na ako sa top 10 sa class dahil wala siyang ginawa kundi ang impluwensyahan ako na mag-aral mabuti. Naturuan niya ako magkaroon ng bilib sa sarili ko. Tumalino ang utak ko, pero hindi ang puso ko. Dahil kahit na mataas na ang kumpiyansa ko sa sarili ko noon ay hindi nagbabago ang tibok ng puso ko. At kung may nag-iisa mang lalaking sinisigaw nito ay si Ezra pa rin. Ewan ko pero habang tumatagal noon Kuya Bono ay parang lalong gumagwapo sa paningin ko si Ezra. Well, hindi siya ang pinakagwapo. O baka nga hindi man lang siya masali sa mga gwapo talaga sa school. Pero kung bakit sa mga mata ko, pati sa puso ko, siya talaga ang natatangi. Siya ang pinaka-espesyal sa lahat. At siya ang mahal na mahal ko. Dahil kay Ezra, Kuya Bono, ay hindi ko naranasan ang magka-boyfriend nung high school. Marami ding nanligaw pero matino ako noon sa paniniwalang hindi mo dapat papasukin sa buhay mo ang isang tao kung wala ka namang espesyal na damdamin dito. Third year college, muling nag-cruise ang landas namin ni Ezra. Bakasyon noon kaya't umuwi ako mula Maynila kung saan ako pinag-aral ng magulang ko kahit na nagsasakripisyo lang talaga sila. Hindi pa rin kami mayaman noon pero napakayaman ng mga magulang ko ng matataas na pangarap para sa aming magkakapatid kaya't kesihodang mangutang sila, may pang-tuition at pang-allowance lang kami. Panganay ako kaya't normal na sa akin ang katinuan. Hindi ko ni minsan inalis sa kokote ko na naghihirap ang mga magulang ko para sa pagpapaaral sa amin kaya't dapat lang nasuklian ko yun ng pagsisikap at pagtitiis. Sa UE ako nag-aral, Kuya Bono, University of the East. Hindi yun ang top school sa Manila pero kung estudyante kang galing ng probinsya, kailangan mong isagad ang kakayanan mo para hindi mapag-iwanan. Kahit hindi ka na mag-top, kahit nasa gitna ka lang, okay na. Huwag lang kulelat dahil ang dami talagang matatalino. Dati nung high school kami ni Aldi, naniniwala kami na kapag i-devote mo ang sarili mo sa isang bagay, magtatap ka. Napatunayan kong tama yan nung high school kami. Pero nung college na, sobra pa sa sagad ang ginawa ko pero hindi ko naranasan na mag-top o ma-dean's list man lang. Hanggang sa tinanggap ko na lang na limitado ang talino ko kumpara sa iba. At okay na lang yung nakakapasa ako at hindi naman ako kulelat. Marami akong pinalagpas nung college ako. Mga sosyalan events, mga outings and all that dahil nagtitipid ako ng allowance ko. Puspusang pag-aaral, tinodo ko at walang pinakamasayang sandali sa buhay ko noon kundi ang pagsapit ng bawat bakasyon para makauwi ako. Makasama ko ang pamilya ko at makalanghap ng preskong hangin sa baryo. At yung summer vacation nga na yun ay sadya sigurong tinadhana para muli kaming magkita ng lalaking minahal ko mula pa nung mga bata kami. Si Ezra. Nagpunta ako noon sa tita ko upang manghingi ng bunga ng papaya na isasahog sa tinola. Sabi ni tita, sumungkit na lang daw ako. Nanunungkit ako nang makarinig ako ng mga boses pero hindi ko nilingon dahil
nakatutok ang mga mata ko sa bunga na sinusungkit ko, nang bigla na lang may umagaw sa panungkit ko at paglingon ko sa mukha sa tabi ko ay tumambad ang mukha ng isang binatang kaagad ay nagpasikdo-sikdo sa dibdib ko. Ako na, Emma. Pati ang boses niya, Kuya Bono, ay nagbago na, buo at masarap sa tenga. Pumuesto ako sa likod niya noong siya na ang nanunungkit. Tumama ang mga mata ko sa mga bisig at braso niyang may mga muscles na. Hindi man kalakihan pero at least may mga laman na. Malapad na rin ang balikat niya na sa tingin ko ay napakatibay. Napakagilas pa niya dahil noong mahulog ang malaking bunga ng papaya, ay binitawan niya ang panungkit upang masalo sa kamay niya ang bunga, tsaka inabot sa akin. Papaya mo, binibining maganda. Noon ay nagtama ang mga mata namin. Saglit lang pero pakiramdam ko'y nabuhay lahat ng damdamin ko noong high school ako na akala ko'y nagsilipas na. Nakalimutan ko na, pero hindi pa pala. Noong naglalakad na ako pauwi sa bahay namin hawak ang papaya, laman ng isipan ko si Ezra. Bahagyang nakatawa pero naiinis sa damdaming napakapamilyar sa akin. Kinikilig na naman ako, nai-inlove sa lalaking ewan ko kung gusto rin ako. Binibining maganda. Yon ang tinawag niya sa akin. Well, may itsura naman talaga ako. Hindi naman ako pangit pero ganun na si Ezra kahit pa nung high school kami. Filipino club member siya at naging star siya sa mga dula-dulaan at acting events noon. At forte niya ang mga makamakatang linyahan kahit alam kong wala siyang espesyal na layunin sa pagtawag niya sa akin ng binibining maganda. Pero yung pagkakasabi niya noon, pati ang buo at mababang boses niya na noon ko lang narinig pagkatapos ng mahabang panahon, yun ang nagpakilig sa akin. At oo, Kuya Bono, umasa ako na sana muli ko pa siyang makita at makasama ulit. At hindi naman ako nabigo dahil kinagabihan noon, dumating si Joseph at ang bungad sa akin ay, "Ate, kunin daw ni Ezra ang number mo. Bibigay ko ba?" Ang susunod na 1 minuto siguro ng pakikinig mo kahugot ay puno ng sweet memories namin ni Ezra. Yes, hindi na ako nagpakipot pa. Noong summer vacation na yon ay nanligaw siya at makaraan lang ng 7 days and 8 nights ay sinagot ko siya. 20 na kaming pareho noon at wala naman akong ibang minahal since childhood ko kundi siya. So ano pang rason para hindi ko siya tanggapin o sagutin? Nagkaroon kami ng hesitations noon kay Mama dahil sa away nila noon ng mama ni Ezra. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit naggalit sa akin si Mama nung unang gabing dumalaw si Ezra sa bahay at kasama pa niya ang kapatid kong si Joseph. That time ay kami na ni Ezra. Sa phone ko lang siya sinagot. Nagalit si Mama dahil nag-aaral pa daw ako at hindi pa ako dapat nakikipag-boyfriend. Kaso huli na kasi nasagot ko na si Ezra. Nangako na lang ako noon na hindi maaapektuhan ang pag-aaral ko dahil magkalayo naman kami ni Ezra. Sa Tarlac City kasi siya nag-aaral, ako sa Maynila. Naging masaya ang bakasyon na yon. Saksi ang ilog, bukid at burol sa masasayang sandali namin ni Ezra. Siya ang first kiss ko, natural. Pero sa pisngi lang ako nagpahalik sa kanya. May kasama din siyempreng yakap. Napapangiti pa rin ako kapag naalala ko ang summer vacation na yon. Alam kong medyo late na sa age kong 20 noon ang mga ganong first kiligs pero those moments were really unforgettable. Naalala ko pa, hinabol ni Junior si Ezra noon at sinuwag sa puwit niya.
Tumambling sa burol si Ezra noon dahil sa lakas ng pagbangga ng ulo ni Junior sa puwit niya. Si Junior ay anak ni Jordan na bulugan naming kambing noon. Mas malaki si Junior at mas matapang. Pero nabenta siya nung sumunod na taon dahil nag-thesis na ako. Hindi lang actually si Junior kundi kasama din ang 2 pang baka namin. Nung graduation ko, sinorpresa ko ni Ezra. Nauna silang dumating kesa kina mama. Kasama ni Ezra ang kapatid kong si Joseph noon, pero hindi pala nagpaalam si Joseph kina mama na sasamahan niya si Ezra. Kaya naman noong dumating si mama ay napilitan silang umuwi. Pero iniwan ni Ezra ang regalo niya sa akin na nasa maliit na kahon at nung buksan ko, isa itong gold na kwintas na may pendant na letter E na napapaikutan ng korteng puso. Letter E na parehong initials ng mga pangalan namin. Iyon, Kuya Bono, ang kauna-unahang gintong alahas ko na kahit noong mga panahong wala na kami ni Ezra ay sinusuot ko pa rin lagi. Kahit hindi na kami nagkakasama, nag-uusap, ay ramdam ko siya dahil nakapalupot ng kwintas na yun sa leeg ko at ang pendant nitong letter E ay nasa tapat ng puso ko. Graduating from college and even passing the board exam was never the end of arduous task for me. Being the eldest at inaasahang tutulong pa sa mga nakababatang kapatid kong nagsisipag-aral. Gustuhin ko mang magplano noon na mag-settle down na with Ezra, of course, when I was 26. Pero hindi pa pwede dahil kahit pulis na si Joseph noon ay maaga naman nakabuntis at nakapag-asawa ng napakaganda nga, pero sobra namang selfish. Halos lahat ng ari-arian ng mga magulang ko nawala dahil sa pag-aaral namin, kaya't tanging ako lang noon ang inaasahan ng 2 ko pang nakababatang kapatid. Si Mama hindi nawawalan ng hinaing. Luma at sira-sira na ang bahay, ni hindi na nakakabili ng gamit, butas-butas na mga kama at sofa, at marami pang ibang parinig. Hanggang sasabihin niyang, "Ano kaya kung mag-abroad ka na lang, anak?" Nasa probinsya ako nung araw na hindi ko naiwasang magbalik tanaw sa high school life ko. Katatapos ko lang umiyak mag-isa noon sa ilalim ng punong mangga dahil nakipag-break sa akin si Ezra. Mahal na mahal daw niya ako. Pero hindi na raw niya maramdamang may girlfriend siya. Actually, ayaw niya mag-abroad ako. Gusto niya magpakasal na kami kung talagang mahal ko daw siya. At tanggap ko siya kahit hindi siya tapos ng college at pagtitinda ng prutas sa palengke ang trabaho niya. That actually didn't matter to me, Kuya Bono, kasi mahal ko siya. Pero ang totoo, inasahan ko namang uunawa pa siya at maghihintay sa akin hanggang sa sandaling pwede na akong mag-asawa talaga.
Kaso mabuting anak ako at mahal ko ang mga magulang at mga kapatid ko. Kaya without any doubt ay sumang-ayon ako kay Mama sa suggestion niyang mag-abroad na lang ako. Tita ng college classmate ko ang may-ari ng agency sa Ermita na siya pang pumili ng company para sa akin dito sa Singapore. Dumating ang employer at siguro kasalanan ko rin dahil ginalingan ko masyado sa exam at interview, kaya naman parang excited ang agency na paalisin ako. Masaya ako when I signed the contract, pero mas masaya ang mama ko. Nagsimula na rin ako ma-excite kasi unang pagkakataon yun na makapunta ako sa ibang bansa, world-class country pa, Singapore. Pero hindi ko inaasahan na iiyak pala ako dahil nung sabihin sa akin ni Ezra na masaya siya para sa akin sa pag-abroad ko ay hindi pala totoo. Hindi totoong masaya siya. Three days before ng flight ko, umuwi ako ng Tarlac at kararating ko pa lang ay tinawagan ko na si Ezra at sinabi kong puntahan niya ako. Pero ang sagot niya, isasama ko na ba si Mama? Mamamanhikan na ba kami? Ha? Ezra, 3 days lang flight ko na. Narinig ko sa background na may mga kasama siya at nagiinuman sila. Kaya't parang nauunawaan ko si Ezra na baka lasing na siya nung sabihin niyang, pupunta lang ako dyan kung magpapakasal ka na sa akin. Tatawag na lang ako mamaya kapag nakapag-isip-isip ka na. Likas na makulit at matigas ang ulo ni Ezra kapag nakainom siya, Kuya Bono, kaya hindi ko na siya kinulit pa. Pagod ako sa biyahe noon at habang nag-iisip ako ay hindi ko na malayang nakatulog ako. Gabi na nung gisingan ako ni Mama para kumain. Nung tingnan ko ang phone ko, ni isang text mula kay Ezra ay wala akong nakita. Hinulaan kong nalasing siya at nakatulog din. Kinabukasan nagpaalam si Joseph kina Mama na sasama siya kina Ezra sa pag-angkat ng pakwan sa Bani, Pangasinan. Noon ako nag-alala at nalungkot, Kuya Bono, dahil ramdam kong ayaw akong paglaanan ng panahon ni Ezra. O naunawaan kong hanap buhay niya ang lakad nila pero 2 araw na lang noon ay flight ko na. Pero bakit hindi man lang niya naisip na puntahan ako? Gusto kong kausapin si Joseph noon. Barkada niya si Ezra at alam kong may makukuha akong balita sa kanya. Pero pinili ko munang manahimik o huwag magsalita. Pero ang totoo, hindi naman natahimik ang kalooban ko. Maghapon nung araw na yun, Kuya Bono, ay naghintay ako ng text mula kay Ezra pero nabigo ako. Ewan ko kung kataasan ng pride ang umiral sa akin nun dahil hindi rin ako nag-text sa kanya. Umaga na dumating si Joseph ng bahay at nakainom. Pinagalitan siya ni Mama kaya't narinig kong gabi pa pala ay dumating na sila galing ng Pangasinan pero nagstay daw siya sa bahay ni na Ezra sa bayan at nag-inuman pa sila. Nung umagang yun, Kuya Bono, ay nakapag-impake na ako. Puno na ang malaking maleta ko. Gabi ay luluwas na ako ng Maynila dahil kinabukasan 10:00 ay flight ko na papunta dito sa Singapore. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpunta ako sa likod ng bahay, umupo sa ilalim ng punong mangga. Buo na ang loob ko noon na magpakumbaba na kay Ezra. Ako na ang magte-text kahit alam kong nakainom siya. Hindi ka ba talaga pupunta dito? Mamayang gabi luluwas na ako dahil bukas ng umaga flight ko na. Mga 3 minuto siguro ang lumipas bago ako nakatanggap ng text mula sa kanya. Text na nagpaluha sa akin ng sobra. Ang sabi niya,
Baunin mo sa iyong pag-alis ang kalayaan mo. Sa oras na lumipad ang eroplanong sasakyan mo, kalimutan mo na rin ako. Tinawagan ko siya, Kuya Bono, matapos ng ilang minuto kong pag-iyak. Natanaw ako ni Mama sa harap ng bahay namin kung saan siya tumambay. Nakatingin sa akin at alam kong nakita niyang umiiyak ako. Pero hindi niya ako inimikan, hindi niya ako nilapitan. Gusto kong marinig ang dahilan ni Ezra kung bakit ganon ang text niya, kaya tinawagan ko. Lasing ka ba? Nung isang gabi ka pa ganyan na. May dahilan naman ako para maglasing eh. Masama ang loob ko dahil binabaliwala ko ng taong mahal ko. Ezra, akala ko man nauunawaan mo ako. Kailangan bang ako na lang lagi, Emma, ang nang-uunawa? Pinagpili kita. Hinintay kong magdesisyon ka. Hinintay kong marinig sa'yo na this time ako naman ang uunahin mo. May ipon naman ako, Emma eh. Kaya na kitang bigyan ng disenteng kasal. Ezra, 3 days before ng flight ko, aayain mo akong magpakasal? Kahit isang oras na lang o kahit isang minuto o segundo na lang, Emma. Kung gusto mo akong piliin, pipiliin mo ako. Buong buhay ko, buong puso at buong panahon ko ang inaalok ko sa iyo, Emma. Pero iba ang gusto mong unahin. Hindi ako. Hindi ako nanunumbat pero ang tagal ko na rin nag-a-adjust at nang uunawa sa iyo. Huwag mong isipin na hindi ko nauunawaan ang sitwasyon mo bilang panganay dahil best friend ko ang kapatid mo. Nauunawaan kita. Pero habang tumatagal, palayo ka ng palayo. Nasaan na ba ako sa buhay mo, Emma? Matayog na ang lipad mo. Ako nandito pa rin. At sa totoo lang, nauunawaan ko. At tinatanggap ko, Emma, na hindi ako bagay sa'yo. You deserve someone else better. Kaya malaya ka na. Huwag mo na akong isipin dahil alam ko namang makakatagpo rin ako ng bagay sa akin. Nasa kalahating oras siguro akong umiyak sa ilalim ng puno. Natigil lang ako nang umiyak ang isang tuta namin dahil sinabong ng inahin na may maliliit na inakay. Akala siguro ng inahing manok na kakainin ng tuta ang isa sa mga sisiw niya. Grabe ang iyak ng tuta kaya inawat ko ang inahing manok. Then nag-flashback sa isipan ko nung high school ako, nung binubuli ako at tinatawag na manok. Naalala ko rin ang poem ko noong second year high school kami na binagyan ko ng pamagat na Chickens Have Feelings Too. Ang totoo, Kuya Bono, gusto kong gamitin ang tula ko noon upang iparamdam kay Ezra na kahit minamanok-manok nila ako, ay may damdamin ako at lihim akong umiibig sa kanya. Hindi ko lang talaga nalagyan ng romantic twist ang tula ko kaya't na-focus na lang ito sa pagiging ina. Kaya kinabiliban ng teacher ko at ng anak niyang si Aldi. Gayunpaman, nakatulong ng bahagya sa akin ang bullying memories ko noon upang ituloy ko ang pag-a-abroad ko, at least in the light of being successful. Binubuli lang ako dati, pero magiging empleyado na ako ng isang international finance company sa Singapore pa. Sabi nila, success is the sweetest revenge. Oo, hindi pa ako successful noon pero simula na yon. At kahit nagdudugo ang puso ko noon dahil sa pagpapalaya sa akin ni Ezra, humayo ako. Kasi matapang ako, matibay ako. Kaya nga siguro, hindi man lang ako nilapitan o tinanong ni Mama noon kung bakit umiiyak ako. Dahil alam niyang magdidesisyon ako ng tama. Desisyon ng isang matatag na babae. Oo, matatag ako. Pero umiyak ako
Kahit nung nasa number 1 airport in the world na ako, ang Singapore Changi, lumuha pa rin ako dahil naalala ko ang sinabi ni Ezra. Malaya na ako at kalimutan ko na siya. Pilit kong isiniksik sa utak ko, Kuya Bono, na lahat ng sakit na yun sa damdamin ko, isang araw tatawanan ko na lang. Lahat ng pait, lahat ng sakit, pansamantala lang. At makakalimutan ko rin si Ezra at makakatagpo ako ng iba. Ganun naman talaga, hindi ba? At tama naman ako, Kuya Bono. Nakatagpo ako ng iba. Si Jameson, isa siyang Filipino-Chinese na nag-attend lang ng conference na pinacilitate ng company namin nung mahigit 1 taon na ako dito sa Singapore. Inattendan yun ng iba't ibang companies ng iba't ibang Southeast Asian countries. At si Jameson ang representative ng kanilang Makati headquarters. Pero ang kwento namin ni Jameson ay hindi yung typical na girl meets boy kasi dati ko na siyang kakilala. Ka-department ko siya noon sa UE pero ahead ang batch niya ng 2 years sa amin. Kapag may college events noon, nakikita ko siya kaya familiar siya sa akin. So nung magkita kami dito sa Singapore, alam niyo na siguro kung paano kami nagbatean. Dala niya ang phone number at email ko nung umuwi siya ng Pinas pagkatapos ng conference at sa email nagsimula ang ligawan. Uso ng Facebook noon, Kuya Bono, pero hindi ako kabilang sa mga nahibang sa social media. Wala akong panahon noon sa mga ganong bagay. In fact, 2016 na nung maharap ko ang gumawa ng account dahil request yun ni Jameson at noon ay kami na. Yes, sinagot ko siya kahit hindi ko siya ganon kamahal. 27 years old na ako noon at siya ang second boyfriend ko at 30 years old na siya. Hindi siya gwapo, Kuya Bono. Mapayat na maputi, makapal ang lente ng salamin niya sa mata, sweet siya sa mga emails niya sa akin. Noong unang taon ko dito sa company, may mga nagpahaging sa akin ng mga gwapong Pinoy at Kerala Indians. Mga Kristiyano sila. Meron ding taga Goa, India, si Robin na napakagwapo talaga. Pero hindi ako naglakas loob na sumubok kasi takot akong mag-adventure. Plus, may matinding demand ng atensyon at dedication ko sa work, kaya nagtrabaho na lang ako. Si Jameson hindi naman demanding sa oras ko at magkalayo nga kami. At sa mga bakanting oras na sumisingit sa isipan ko si Ezra, nagbabasa at nagsasagot na lang ako ng mga emails ni Jameson para ma-divert ang attention ko. He was then 31 at 28 na ako nung matapos ang kontrata ko. Pumirma ako ng panabago nung bago ako umuwi para sa 2 buwang bakasyon ko. May Facebook na ako noon, year 2017, at sa messenger ako biniro ni Jameson 2 days bago ang flight ko pa uwi para magbakasyon. Do you think
You can marry me and be my wife? May smiley kasi sa dulo ng sentence kaya inisip kong hindi siya ganun kaseryoso. Pero natigilan ako kasi naisip ko, 2 years ago, umalis ako ng bansa na tinalikuran ng alok na kasal ni Ezra. Tapos that time na pauwi ako, may nag-aaya ulit ng kasal sa akin, si Jameson. Seryoso ka ba? That was my reply kay Jameson. Yes, but I think you need to meet my family first. Okay, iyon ang sagot ko. Sinalubong niya ako sa airport, hinatid sa hotel ko sa Pasay, then isinama niya ako sa bahay nila sa Parañaque para i-meet ang kanyang pamilya. Hindi naman sila ganun kayaman pero mataas talaga ang kilay ng mami niya. May 3 siyang kapatid na babae na puro matataba pero mapuputi at sila'y naging ka-vibes ko naman kaagad, liban lang talaga sa mami at daddy ni Jameson. Sa totoo lang, inasahan ko naman na yun eh. Or mas worse pa nga ang expectations ko knowing na Filipino-Chinese sila. Kasalo nila ako sa dinner nila pero sa halip na tungkol sa amin ni Jameson ng paksa ng usapan, ay tungkol naman sa mga business nila. At noon pa lang ay napansin ko na disappointed ang daddy ni Jameson sa kanya dahil sa halip na tumulong sa mga negosyo nila, ay pinili nitong maging empleyado sa isang kumpanya. Kung napag-usapan man ang tungkol sa kasal namin ni Jameson ay naging emphasis ang budget at ang naging tanong ng mami ni Jameson sa kanya ay, "Do you have enough savings for that wedding of yours?" Kinalma ko lang ang sarili ko noon. Hindi okay sa pakiramdam ko na maging member ng pamilyang yon pero hindi naman kami makikibahay sa kanila kung sakali. At hindi rin involved sa mga business nila si Jameson, so hindi ko sila kailangan pakisamahan kung sakali. Hinatid ako ni Jameson sa hotel ko at hinayaan ko siyang iyakapin at hagkan niya ako sa mga labi ko. Hinayaan ko kasi gusto kong malaman kung may mararamdaman ako. Meron naman. Pandidiri. Nagmumug ako nung umalis na siya. Pero syempre, hindi lang naman halik ang pundasyon ng isang matibay na pagsasama, hindi ba? Kaya wala pa rin sa isipan ko noon ang umatras o umayaw sa kasal na inaalok niya. 28 na ako noon and I know na ideal age yon sa isang babae para mag-asawa. Ang usapan namin ni Jameson, pupuntahan niya ako sa Tarlac sa Sunday at haharap siya sa pamilya ko. Siya lang mag-isa. Kinabukasan, Huwebes, umuwi na ako ng Tarlac and on my first day sa aming barangay ay nagbago ang lahat dahil si Ezra ay single pa rin at si Joseph na kapatid ko, kinukulit ako na makipag-usap kay Ezra. Ang sabi pa ni Joseph, "Ate, everybody deserves a second chance." Ang totoo, sinadya kong huwag makibalita kay Joseph o kahit sinong kakilala ko tungkol kay Ezra. Mula nung maging kami ni Jameson, tuluyan ko nang isinara ang pahina ng buhay ko tungkol kay Ezra, pero hindi ko masasabing tuluyan kong naisara ang puso ko para sa kanya. Yung gabing dumating si Ezra, naka-pick up siya. Toyota Hilux na bagong-bago pa. At sa totoo lang, may nakita kong confidence sa kanya. Mataas na confidence.
Sa tindig niya, sa galawan niya, at sa diretsyong titig niya sa parents ko. Sina mama naman ay maluwang ang ngiti sa kanya. Big time ka na yata. Salubong ko sa kanya. Sinuwerte lang sa business. Sagot niya. Wow, okay pala eh. Then ang sagot niya, sana swertihin din sa pag-ibig. Yung paraan ng titig niya sa mga mata ko, bago para sa akin. Hindi siya ganun tumitig noong hindi pa siya may kaya. Sa totoo lang, mas na-miss ko yung dating siya. Yung may pagkamahiyain, yung simpleng-simpleng siya. Nagbago ka. Nasabi ko. Hindi ako pa rin to. Medyo nagkaroon lang ng konting kumpiyansa sa sarili kasi kaya ko rin palang umasenso kahit wala akong tinapos na kurso. It's so good to hear that, Ezra. And congratulations. Emma, kinaya ko. Ikaw ang naging inspirasyon ko. Bumitaw ako noon kasi pakiramdam ko alangan na ako sa'yo. Ginawan ko lang ng paraan para may pagmalaki din ako. Para bumagay din ako sa'yo. Ezra, hindi kita hinanapan ng kahit anong qualifications o requirement para bumagay ka sa akin. Hindi ko rin hiniling na pantayan o tumbasan mo ang level ko. Ni minsan hindi ko inisip na mas mataas ako sa'yo. Dahil ang totoo, yung pag-ibig ko sa'yo ang nag-iisang basehan ko. Naunawaan kita, Emma. Pero kasi, at least ngayon, kaya ko nang itaas ang tingin ko sa'yo at sa magulang mo para hilinging pakasalan mo ako. Ezra, hindi kita pakakasalan dahil lang sa may narating ka na. Puso ko pa rin magpapasya at sana ikaw din. Kung aayain mo akong pakasalan ka, dahil ba yan sa mahal mo pa ako o dahil lang sa pakiramdam mo karapat dapat ka na? Siyempre mahal pa rin kita, Emma. At wala pa rin ibang babaeng gusto kong maging asawa, kundi ikaw lang. Nagpakasal nga kami, Kuya Bono. Napakiusapan ko ang company ko na ma-extend pa ng 2 months sa bakasyon ko dahil gusto ko ng kasal na legal at may papel. Naunawa naman ako ni Jameson. In fact, sensitive pala siya. At napansin na daw niyang hesitant akong pakasalan siya nung gabi pa lang na i-meet ko ang pamilya niya. At kahit din doon sa first kiss naming, hindi ko raw tinumbasan ng alab. Hindi na rin siya tumuloy nung Sunday kasi Saturday night pa lang ay ka-date ko na si Ezra sa Pascuhan Village sa Pampanga. 3 weeks kami nagsama ni Ezra bago ako bumalik dito sa Singapore. 1 week sa Palawan, sa honeymoon namin, at 2 weeks sa bahay niya. Pagbalik ko dito sa Singapore, parang walang nabago sa akin. Parang dalaga pa rin ako at binata si Ezra. Madalang kami mag-usap kasi busy siya sa mga negosyo niya. 2 years na ganun, Kuya Bono. Parang hindi kami mag-asawa. So after my second contract, I decided to go home for good para magkapamilya, magkaanak na. Kasi yun ang payo ni Mama. Kapag daw may baby na kami ni Ezra, talagang magiging isang solid na pamilya na daw kami at yung bata ang magpapatibay pa sa aming pagsasama. For the years 2020 to 2022, Kuya Bono, naghintay ako mag-positive ang mga pitikit ko tuwing madedelay ang monthly period ko. Pero hindi ako sinuwerte. Hanggang sa natutulala na lang ako at nagtatanong sa sarili ko, baby lang ba talaga ang kailangan ko para maramdaman kong kumpleto at matatag ang marriage life ko? Then I come to realize, Kuya Bono, na
bigo lang ako sa expectations ko sa husband ko. At yung relationship namin ay hindi kagaya ng mga napapanood ko. Ang asawa ko ay hindi sweet, hindi malambing, hindi thoughtful. At ang panahon niya ay mas marami sa trabaho o negosyo niya. At sa bahay ay para siyang isang hari na kailangan mong pagsilbihan sa tuwi-tuwi na. Nagsisi ako. Oo. Ang tanong ko sa sarili ko noon, ito ba yung pinangarap ko mula pa nung high school ako? Siya ba yung lalaking dapat kong ipagpasalamat dahil nakatuluyan ko? Ang pinakamasakit sa lahat, Kuya Bono, ay kapag naalala ko yung picture sa tula ko nung high school ako. Yung larawan o tanawin ng isang inahin na may mga inakay pero walang tandang o rooster sa tabi niya. At masakit tanggaping parang mas maswerte pa sa akin ang inahing manok dahil may mga chikiting siya. At ako may asawa nga pero hindi ko naman ramdam ang pagmamahal niya. December 2022, eksaktong 2 taon akong umasang magkakaanak kami ni Ezra para magkakulay ang pagsasama namin, ay sumuko din ako. Pero wala sa option ko ang makipaghiwalay kay Ezra. Bumalik lang ako dito sa Singapore para naman magkaroon ako ng sarili kong pera at sarili kong buhay. Kasi sa totoo lang, hindi niya ako binibigyan ng pera at nahihiya naman akong manghingi. Hindi niya ako pinigilan, Kuya Bono. Ang sabi lang niya, alam ko daw kung anong obligasyon ko sa buhay ko bilang asawa niya. July 2023, nalaman kong may babae siya at nabuntis niya ito. Nung kumprontahin ko siya, umamin siya. Nagalit ako pero sinupalpal niya ako ng salitang, "Nung umalis ka, pinaalala ko sa iyo kung anong obligasyon mo sa buhay mo bilang asawa ko. Umalis ka pa rin. Hinanap ko lang yun sa iba." Binantaan ko siya nun, Kuya Bono. Sabi ko, uuwi ako at maghaharap-harap kami sa korte. Ang sagot niya, "So ganyan palang gusto mo? Di sige, umuwi ka. Wala akong choice kundi ang harapin ka." Inaccept ni Jenny ang friend request ko, Kuya Bono. Siya yung babae ni Ezra. Hindi ko siya inaway kasi sa totoo lang, simpleng babae lang siya. Ang sabi niya sa akin, kung pwede daw, huwag na akong magdemanda. Nagkamali lang daw siya. Sustento lang daw sa magiging anak niya ang habol niya kay Ezra. Wala daw siyang balak agawin sa akin ng asawa ko. Sabi ko, bakit? Hindi mo ba siya mahal? Ang sagot niya, "Mahal ko po, ate. Pero hindi niya sinusuklian ang pagmamahal ko. Alam ko sa sarili ko na may ibang lalaki para sa akin. Hindi siya." Nito lang September 2023, naghiwalay na sila. October nanganak si Jenny, pero umuwi siya sa bahay ng parents niya. Mayroon siyang childhood boyfriend na magsasaka, si Andrew, at mas mahal daw niya ito kaysa kay Ezra. Kahit daw simple lang ang magiging buhay nila, basta masaya sila at nagmamahalan sila. Well, tatapusin ko ang kwentong ito na umaasa ding makakatagpo ako ng kagaya ni Andrew na matatanggap ako kahit naging biktima ako ng maramot na pag-ibig ni Ezra. Kasal pa kami ni Ezra and technically mag-asawa pa kami. Pero hindi na kami nag-uusap. Wala akong nababalita ang may babae ulit siya. Busy siya sa pagpapayaman.
kasalukuyang nagpapatayo ng 7-unit na apartment sa Tarlac City. Hindi ko masasabing hindi ko na siya mahal. Pero kung may paraan man, gusto ko ring magsimula talaga ng panibago at malayang buhay. Meron ditong Indiano na maagang nabiyudo. Guwapo siya at macho. At sa totoo lang, Kuya Bono, natutukso ako. Pilit ko lang talagang pinapanatili ang katinoan ko pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Noong nakaraang Sunday, kasama ko siya sa Church of the Blessed Sacrament. Nag-attend kami ng Mass for the first time, pero nagawa kong tanggihan ang paanyaya niyang mamasyal pa kami. Hindi ko kasi gustong maramdaman sa ngayon yung guilt na kasal akong babae, pero nakikipag-date ako sa hindi ko asawa. Hindi ako hihingi ng payo sa inyo, Kuya Bono, kasi alam ko ang tama at mali. Hindi pa ako papatol hanggat kasal pa ako kay Ezra. Ibinahagi ko lang ang kwento ko sa inyo upang ipaalala na hindi lahat na nagsimula ng tama at masaya ay magtatapos ng tama at masaya. Hindi rin lahat ng ipinaglaban na pagwagian ay pwedeng ipagyabang. Sabihin niyo nang ma-pride ako, mayabang ako, pero hindi ako darating sa puntong magmakaawa ako kay Ezra na mahalin niya ako. As of now, nakasentro ang pangarap ko na maging malaya ako sa tanikalang nakagapo sa aming dalawa. 31 pa lang naman ako and I know it's never too late to hope for another love story to tell in the future. Sa ngayon, pasensya muna sa hindi masayang kwento. Thank you for reading, Kuya Bono. Yours respectfully, Emma. Kahugot na Emma, syempre nabasa ko at na-emphasize mong mabuti na hindi ka hihingi ng payo dahil alam mo ang tama at mali. Kaya lang sabihin na natin na bahagi ng programang ito na magbigay ako ng aking kuro-kuro at palapalagay, opinyon tungkol sa kwento. Ganon din sa mga kahugot nating nakinig, sa comment section naman kayo mag-i-express ng inyong opinyon at damdamin tungkol sa kwento ni Emma. Simulan natin sa bullying memories mo nung high school ka. Tinatawag kang Emma Nook. And then, nabanggit mo na revenge ay success is the sweetest revenge. And naging successful ka. At si Ezra ay isa sa mga boys noon na tumatawa kapag nabubuli ka. So, he was like a part of that revenge. Naging kayo, pero hindi mo ina-expect na sa kabila ng matindi mong pagmamahal sa kanya ay meron palang mabubuong pataasan ng pader ng pride sa pagitan yung dalawa. It's very obvious na nagpapataasan kayo ng pride. Yes, maybe you love each other, kaya lang mas mataas yung pride kaysa sa pagmamahalan nyo. Kasi ikaw, naniniwala kang matatag ka, matapang ka, matalino ka. At ayaw mo magpakambaba. Sabi mo, hindi ka darating sa point na magmamakaawa ka na mahalin ka ni Ezra. Marami na akong kilalang babaeng umiyak, lumuhod sa harapan ng lalaki para magsumamang mahalin mo naman ako. And I don't think there's nothing wrong
kung gawin mo yon sapagkat kasal kayo, you love each other, and gusto nyong magkaroon ng magandang relasyon. Gusto nyong sa halip na pride ang namamagitan sa inyo ay pagmamahalan sana. Si Ezra, hindi nagbibigay kamo ng pera sa'yo. Kahit ikaw ay alam mo namang legal na karapatan mo ang magkaroon ng bahagi sa kinikita niya. Legal yan, sapagkat kasal kayo. Pero hindi ka nang hihingi kasi nga mayabang ka, ma-pride ka. At ang ginawa mo, umalis ka, nag-abroad ka ulit upang magkaroon ng sarili mong pera. Sa inyong dalawa talaga nagpapataasan kayo ng pride eh. Gusto ni Ezra siguro na hilingin mo man at least, di ba? Na bigyan mo naman ako ng pera mula sa kinikita mo. Hindi mo yun magawa. Hinihintay niya yun siguro na gawin mo para naman maramdaman niya na yes, sa wakas, nanghingi na sa akin. Yun ang napakalaking mali na nakikita ko sa inyong dalawa. Nagpapataasan kayo ng pride. At eto ka ngayon, napapasana all kay Jenny ba? Na sana makatagpo ka rin ng kagaya ni Andro na magsasaka, na sa kabila ng si Jenny ay tira-tira na anakan pa nga ni Ezra, ay naging willing pa rin si Andro na tanggapin si Jenny. Gusto mong makatagpo ng kagaya ni Andro sapagkat gusto mo yung personality niya na mapagkumbaba, walang pride. At gusto mo, ikaw lang yung may pride. May makatagpo ka ng lalaking tanggap ka, kagaya ni Andro, na parang isinantabi yung pride sapagkat gusto niyang mas mamayani yung pagmamahalan, pag-ibig at masaya kahit simple lang ang buhay nila. Well, any good luck sa'yo. And I think wala namang masama kung magmahal ka ulit. At siguro kung gusto mo talagang magkaroon ng, okay, I'll stop sapagkat hindi ka nga pala nanghihingi ng payo. So pasalamatan na lang ulit kita, kahugot na Emma, sa pagbabahagi mo ng iyong napaka-intriguing na kwento. I really like it. Nakikita ko yung talino mo sa paraan ng iyong pagkukwento. And again, thank you so much. And you deserve to be blessed somehow. Kahit na alam ko na alam mo na may mali ka. Again, thank you so much. At sa ating mga shoutout, bago ang ating shoutout mga kahugot, bigyan ko kayo ng sandali na i-follow ang ating Facebook page. I-search lang ang DKB Stories. Yan na po ang ating bagong Facebook page. Diyan po kayo magpapa-shoutout. Susan Aquino Gallego Viernes, CSGB. Pa-shoutout na rin sa sunod na story. Shoutout din sa mga friends ko, Mirna Batuelo, Charmaine Gallego at kay Grace Ann Cardenas na nasa Dubai. Special shoutout sa kanya, adik din na katulad ko, always bangers from Hong Kong. Merry Christmas kuya in advance. God bless po. Pa-follow na rin pala kahugot yung nahack din na kasi yung Happiness TV, marami kasi ako mga kasamang bata dito na gustong-gusto mag-vlog. Meron silang Happiness TV dito na kumikita na, monetize na, kaya lang na-hack din. So, gumawa na naman kami ng bago. Ito yung Happy Yes TV. We still say yes to happiness. Pa-follow din mga kahugot. Michael Bulao Daluping, sayang naman ang page mo Kuya Bono. Anyway, pwede magpa-shoutout dito sa Nambaran, Tabuk City. Michael Bulao Daluping, shoutout to you. And Ruby Jean Druin ng Saudi Arabia mula sa Alcala, Cagayan. God bless you too. Paul Jan Bravo, pa-shout ko po na family Dumalyang Bravo Acosta from Delphin, Albano, Isabela. Maraming salamat Paul Jan. Karen sa Fire Kimaw Kapuyan, pa-shoutout po Kuya kina Christy Baluang, Ruth Dumitap Kimaw, Mia Rufino Baluang, Olaw, Jeff Shane Asheron, and Ate Mafi na always nakaabang ng news stories. We all listeners here from Hong Kong. Maraming salamat. Raymond Kadaba, maraming salamat sa iyo. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum. Alaikum salam, Rahima. Salamat. Waiting for new story, Kuya Bono. It's Korean character yata to or Japanese. I don't understand.
Hazel May Sonyo, salamat sa bagong story kuya. Pa-shoutout po sa anak ko, Hans Natalie Madriaga at sa buong Guadilla family mula kay Hazel May Sonyo. Jeff Shane Asheron, done following Kuya Bono. Maraming salamat. Pa-shoutout Kuya Bono. Our listeners here always in Hong Kong from Balbalan, Kalinga. Sana matigil na mga hackers na yan. Alam mo, pagaling sila ng pagaling. Siguro hindi mo na rin matatawanan yung mga IT ng Facebook. Magagaling yan. Lahat yan. Kaya lang marami ring hackers na magagaling. So, kailangan parang improvement siguro sa kanilang mga security features. Ocampo Ogana, Joan Gumiran, hello Kuya Bono, pa-shoutout po. Our listeners here in Madrid, Spain. Thanks a lot. Ocampo Ogana, Joan Gumiran. Lilibet ba rin sa Sabado, pa-shoutout Kuya Bono, sa asawa ko na si Jojo at sa nag-iisang anak ko na si Kerwin Angelo at sa Sabado family at Balinsat family ng Minagbag, Quezon, Isabela. Maraming salamat, Lilibet. Reynold Canada, hello Kuya Bono, pa-shoutout po sa asawa kong palagi din po nakikinig sa inyo, si Arlene Dalanaw, Kanyada pala. Reynold, maraming salamat. Marlon Cara Romero, maraming salamat sa iyo. Jelmar Bareng, then following Kuya Bono, always waiting for new update story here in Taiwan. And more power to your program. Maraming salamat, Jelmar Bareng. Jenny Gallardo Taberna, maraming salamat sa iyo at shoutout sa iyo. Rems Amistad, welcome back Dan. Following, maraming salamat. Advance Merry Christmas po. Keep safe, God bless and more power. Pag-greet na din ako sa birthday ko. Charot, December 30. Salamat ng madami. Ano bang petsa ngayon? December 12, malayo-layo pa. Rems. Janessa Suarez Otilia, shoutout to you. Meron pa ba? So, wala na. So, pakishare na rin yung page natin mga kahugot para sa ganun ay yung mga dati nating kasama sa Kuya Bono ay makasalamuhan natin sa ating bagong page na DKB Stories. Again, maraming salamat at nabayaran ng part 2 ng Kwento sa Kahugot TV ni Robert Berto na binaliktad. Ayun. Malapit na raw. Okay? So, muli maraming salamat. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.